Magandang gabi po sa inyong lahat. Um, Kumusta po ang hapon natin? Kumusta ang mga nakaraang araw? Naririnig po ba ako? Amen. Amen. Hiring. Salamat. Salamat po. Okay, so tayo po ay mag-umpisa na sa ating Discipler Training Program. Ang ating pong pinag-uusapan ay about understanding the Christian life. Ngayon po ay bago tayo mag-umpisa, pangunahan po muna tayo ng ating opening prayer ni Kuya June. Siya po ang first speaker natin ngayon. Amen po. Can you hear me po? Alright, Loud sige and po, bago clear. po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay pansamantalang yumuko at manalangin. Lord, salamat Panginoon sa buong araw na sinustain mo ang kalakasan namin. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa iyong biyaya. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Humihingi po kami ng karunungan sa aming pag-aaral sa gabing ito. Nawa ay ikaw ang mamagitan, ikaw ang manguna sa pag-aaral namin sa gabing ito, O Diyos, na ang internet connection ng bawat isa sa amin nawa ay maging malakas at nang sa gayon ay walang interruption, Panginoon, na magaganap o na mangyayari during our discussion, during ang aming pag-aaral, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin, ang platform na ito, maging ang bawat isa na magjo-join pa lamang sa aming pag-aaral sa gabi ito. We worship you, we honor you. In Jesus' mighty name, all these things we pray. Amen. Ayun. So, minsan pa po, isang mabiyayang gabi sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Can I hear an amen po para sa kasiguraduhan lamang kung narinig niyo po ako? Amen. Alright. Amen. Ayan, amen. Amen kay Kuya Romel. Dinig na dinig niya po ako at dinig na dinig ko din po siya. Alright, so salamat sa Panginoon sa opportunity. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito. Yung ating pong discipler training program na kung saan ay sa nagdaang mga araw ay marami na po tayo, o linggo, buwan, marami na po tayong bagay-bagay na napag-aralan. Una yung pagkakilanlan natin sa Panginoon, yung prinsipyo kung paano po magkaroon ng kaligtasan, yung anatomy po ng spiritual na na aspeto ng buhay ng bawat isa, yung divine nature po ng Panginoon, yung character ng Panginoon, yung human nature, at yung kung paano po natin na maire-relate ang ating buhay bilang isang mananampalataya sa Holy Spirit, yung lordship ng Panginoon, at kung paano po isinusurrender ng isang believer ang life sa isang makapangyarihan at isang Diyos na tapat sa ating mga buhay. And tonight, lalaktawan po natin ang topic ni Pastor Randy at ako po muna ang mauuna. Sa gabing ito po, ang ating pong pag-aaralan ay Understanding the Christian Life. Paano po nating mauunawaan ang buhay ng isang mananampalataya. Under that, ang ating pong next na okay, ang next po natin ay ang topic po natin I should say is abiding or yung maintaining continual fellowship with the Lord. Paano po natin mapapanatili ang ating relasyon sa Panginoon? Paano po natin napapanatili ang ating samahan, ang ating ugnayan sa ating Diyos na buhay? When we say abiding, ano po ang unang papasok sa ating isip? Naniniwala ako, it's a very common word na maaring sagutin ng bawat isa kasi tayong lahat ay nagsimula sa simula kung paano nung tinanggap natin si Lord at alam natin na alam nating lahat when we hear or when we say abiding, it means we are to follow Jesus, we are to obey ang ating Panginoon. Yan po ang siyang pag-aaralan natin sa gabing ito. Amen? So, ngayon po, to abide
nakikita po natin dyan sa screen. To abide simply refers to the moment by moment experience of walking in harmony. When we say walking in harmony, it may be through communion or fellowship with the Holy Spirit, that is without any unresolved offenses that are disrupting our communion. So it's a self-explanatory po mga kapatid, no? Na kapag narinig po natin o when we say abide, it refers to the moment by moment experience of walking in harmony or in communion or in fellowship with the Lord. Kamusta po ang ating um, relasyon sa Panginoon? Kamusta po ang personal devotion, yung personal communication natin, experience natin sa ating Panginoon? Are we walking po according to His will? Or are we are walking on our own? Kumusta po ang ating relationship sa Panginoon? Without any unresolved offenses that are disrupting that communion. So kung when we say unresolved offenses, yung mga bagay-bagay na displeasing sa before the Lord, sa paningin ng Panginoon, yung mga unconfessed sins, things that hinders our relationship sa Panginoon, things that displeases the Lord, bagay-bagay na hindi nakakapagbigay ng kaluguran o nakapagbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Yan po ang ating simple na pamamaraan kung paano po natin i-define yung abiding or yung pagsunod o yung pag-follow natin sa ating Diyos na buhay. Tonight, meron po akong ipapakitang dalawang diagram po dito na siyang nagre-represent po sa isang dalawang uri ng pananampalataya. Same believer pero magkaiba po ng point of view, magkaiba po ng opinion. Yung isa po nasa left na column natin ay yung condition of abiding ng isang normal na Christian life o yung tao na naglumalakad ayon sa espiritu, ayon sa will ng Panginoon. Yung nasa kanang bahagi naman po, yan po yung kondisyon ng not abiding o yung hindi sumusunod sa Panginoon or yung mga tao na merong unresolved issues with the Holy Spirit, or in other words, they are walking in the flesh. They are walking on their will, on their own. No? So, yun po. Kung ating pong makikita dyan, yung diagram na yan o yung larawan na yan, sa first column, ang 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 15, it is saying there that all that I allow the Holy Spirit to do through me is eternal and rewardable. So, rewardable po. Kung if we are walking according to the will of the Lord, if we are walking in the Spirit, or if we are truly obeying the Lord in our life, meron pong kalakip na reward po dyan ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Contrary po sa kabila na kung meron tayong mga unresolved issues, kung meron po tayong kung lumalakad po tayo ng according sa ating flesh, according sa ating sariling will, ayan po, kabaliktaran po, ano po nakalagay dyan? It is not motivated by the Holy Spirit. It is temporal, without His life, and not rewardable. So, hindi po, um, kapag tayo po ay nandiyan sa aspetong iyan, kapag nag-disobey po tayo sa Panginoon, of course, we will not be expecting a reward from the Lord. We will be ending po na magkakaroon po yung lose, magiging losing po ang ending ng life natin kung hindi po tayo nag-abide sa Panginoon. So, diyan po sa conditioning ng abiding believer sa normal Christian life ay nakikita po natin diyan na yung human nature is present pero powerless po siya. So, dun sa kabila naman po, yung law condemns the sinful human nature. Ang explanation po niyan mga kapatid, sabi po niya dito, although I am a believer, I still have the sinful human nature and I can choose at any given moment to remove myself from fellowship with the Holy Spirit by allowing an unresolved issues to come between the Holy Spirit and me. Siyempre, it does not mean na when we receive Christ as our Lord and Savior, exempted na po tayo
sa sin or exempted na po tayo na gumawa ng kasalanan. Si author po, personally po, ay sinabi po niya dyan na even he is a believer, he still has the sinful human nature. So, and he can choose at any given moment to remove himself from fellowship with the Lord. Siyempre, kapag tayo po ay gumagawa ng bagay na yan, we are putting ourselves away from the Lord. We are putting away ourselves from the Lord. So, dinedetach po natin ang ating relationship sa Panginoon. Siyempre, alam po nating lahat yan, kung detached tayo sa Panginoon, kung wala tayo, kung di tayo connected sa Panginoon, siyempre, ano ang mangyayari sa ating buhay? Wala pong magiging direksyon ang ating mga buhay, mga kapatid. So, sa gabing ito po, meron po tayong mga abiding principles na kailangan po nating matututunan sa gabing ito. Meron pong tatlo pero may mga subtopics po yan na siyang pag-aaralan natin sa gabing ito. And I'll begin it with a simple question. Number one po, why is it important for me to abide? Bakit po mahalaga sa atin na sumunod sa Panginoon? Bakit po mahalaga sa isang Kristiyano o sa isang worker ng Panginoon sa GSMCM family na sumunod sa Panginoon, na sundin kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay o sa kanyang buhay? Na ano po, first point po na sinasabi dyan, ang nais po ng Panginoon is looking for our availability, for available vessels or instruments. Tanong, kailan po tayo naging available sa calling ng Panginoon sa atin bilang isang worker, bilang isang believer, bilang isang sumusunod sa Panginoon sa family ng GSMCM? Are we available enough whenever the Lord needs us? Are we available enough whenever our admin or our brethren are, um, encouraging us to do some task for the Lord? God has eternal purposes that He wants to complete in us. Meron pong nais whenever we are being called, meron pong nais na ituro ang Panginoon po sa ating mga buhay, sa ating mga buhay. And sabi po dito, while I am abiding in fellowship, the Holy Spirit is free to produce His fruit through a usable vessel or yung magiging channel po ang ating buhay. Whenever our life is being used for the furtherance or whenever we are putting our service for the Lord. Lagi po nating tandaan, church, no? That when we do something for the Lord, laging mayroon pong reward yan. Alam nating lahat ang promise ni Lord na ang ginagawa natin sa Kanya ay hindi po yan nasasayang. Counted po lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Sabi po dito, at any given moment, I can allow myself to become unusable through my unwillingness to remain in fellowship with Him. So, it is in the choice of every one of us. Siyempre, kung choice natin na i-disallow o i-unuse kung hindi tayo magpagamit sa Panginoon, siyempre, ano yung aspiration mo? Ano yung nais mo? Why you do that thing? Siyempre, kung tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, ay we expect na mayroon ang gagawin ng Panginoon sa atin kasi nagpapakilala po siya sa atin eh. Natututunan natin na sumunod sa Kanya, natututunan natin na sundin ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. So ngayon po mga kapatid, kailan po tayo um, available? Kailan po natin ipagamit ang life natin sa Panginoon? Huwag na nating ipagpabukas pa, church. Huwag na nating sa susunod na lang. Kasi at any time, any moment ay darating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Dapat we are ready enough. We are ready enough. We are willing enough to do the will of the Lord. So we should always make ourselves available para gawin ang mandato ng Panginoon sa ating mga buhay. That is one thing, one important thing na maa-acquire natin, na makukuha natin kung tayo po ay susunod sa Panginoon bilang anak niya, bilang sumusunod sa Kanya. Because God is looking at our availability. God is looking for the available vessels on instrument para sa buhay nating bawat isa bilang isang mananampalataya. The second thing, why is it so important for us
to abide on Jesus. We tend to focus on performance, but this lesson is not about doing, but rather about being. So napakaganda po na ito. Napakaganda po ng pag-aaral na ito. We tend to focus on performance. Kumusta po ang personal life natin sa Panginoon? How we minister, how we utilize our gifts or yung mga talents na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Are we performing or we are worshiping the Lord? In church, in our church, ay so far wala naman akong nakikita na nagpapagalingan, nagpa-perform. I want to perform, I want to render, I want to do something para ma-recognize ako, para maging familiar ako, para maging known ako. No, I didn't see anything sa church natin. Because we believe na lahat tayo ay worshipers, hindi po tayo performers ng Panginoon. Amen po ba dyan? Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. So, ang isang bagay pa no na kung bakit mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon, it will help us to look at this lesson. Meron po kasi diyan isang tanong o isang senaryo, how to live in continual harmony with your spouse, with your close friends or with your friend or your family, because in that it is because this is the clearest model God designed and gave us. Check natin po yung relationship ng husband and wife. I-check po natin yung relationship po natin sa ating friend, sa ating close friend, sa ating close friend. How to live in a continual harmony. Paano po ang relasyon, kumusta po ang relasyon ng isang mag-best friend o ng isang couple? Do you love? Do we really love each other? Are we submitting to each other? Are we serving to each other? Are we caring to one another? Or do we show love? Do we show compassion to one another? It may be different to us. Marahil magkakaiba-iba tayo ng gesture, no? Yung gesture natin ng, uh, ng treatment ng isang close friend o ng partner o ng husband or a wife. Napakaganda po nawa na ang bawat relasyon ay si Lord ang magiging sentro ng relasyong iyan. Upang sa gayon, no matter what happen, may mga unos, may mga problema o maraming pagsubok mga ang darating, mananatili po yan. Because Jesus Himself is the anchor, is the foundation. Siya po mismo ang rock, ang sandalan ng isang relasyon na katulad po ng nabanggit natin ngayon. Next po. Aside po doon po sa mga abiding principles na napag-aaralan po natin, una po kung bakit po mahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Ngayon naman po ay it may help to think of abiding as having three. Meron po tayong tatlong pag-aaralan ngayong gabi po. Meron pong three factors or three dimensions po. Yung sa tingin po natin ay makatutulong sa atin, no? Sa paglago natin, sa pagsunod natin sa ating Diyos na buhay. Meron po tayong tatlo dyan. Meron pong width. Ano po yung isa pa? Meron po tayong height at saka meron po tayong depth. Of course, we will go first with the width. When we say width, it refers to the daily aspect of abiding, no? So, it refers to the daily aspect of abiding. It means meron pong pangako ang Panginoon sa atin dyan sa Matthew 11, kung babasahin po, Matthew 6, kung babasahin po natin yan, from 8 to 11. The Lord's promises to meet my daily need. So, yan po ang isang bagay na maaring panghawakan ng isang mananampalataya, ang pangako ng Panginoon that He will meet our daily needs. So, kung yan ang panghawakan natin na pangako ng Panginoon na He will meet our daily needs, meron pa po ba tayong ikababahala sa ating mga buhay? Or ngayon pa lang ay nagsaing ka, bukas, pagkatapos pala magsaing, you are thinking of ano na naman po kaya ang lulutuin ko bukas? Ano na naman po kaya ang ipe-prepare ko sa bukas? Daily needs. It's a promise from the Lord. We just have to obey. We just have to follow Him, and a promise from the Lord that He will meet our daily needs po. Jesus said to take up my cross daily. Anything greater can be overwhelming. Na lagi po nating naririnig po yan, church. Lagi po nating naririnig yan na, yun nga, na
Jesus is taking up of our cross daily. So the battle belongs to God na whenever uh, we face challenge, na whenever we face trouble sa ating mga buhay, we just have to entrust it to the Lord. Give it to God. He will do the battle. Ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay malakas. All-knowing, alam niya lahat, powerful po siya. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya ang sitwasyon, ang yan, ang bagay na yan. And we believe He is fighting for us. And kapag si Lord ang lumaban para sa atin, meron pa ba tayong kababahala? Meron pa ba tayong ikatatakot? No, definitely no. Kasi ang ating Diyos ay victorious God. And so are we. Kung tayo po ay patuloy na susunod, patuloy na gumagawa ng mga bagay-bagay na kung ano yung nais ng Lord sa ating mga buhay. The Lord promises to meet our daily needs. And even sabi po sa ano sa 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 Exodus chapter 4, chapter 16, kung babasahin po natin from verse 4 hanggang 30, ano ang sabi ni Lord sa kay Moses? Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day. He who had gathered much had no excess, and he who had gathered little had no lack. So it is a promise from the Lord. Promise ng Panginoon kay Moses, no? Maging sa ating generation din po mga kapatid. Hindi lang sa kay Moses ipinangako ng Panginoon. I-rain, ipo-pour out din ng Panginoon ang bread from heaven for us. It refers to the blessings. It refers to the things that we deserve in our life. Yan po ang isang bagay na benepisyo na makukuha natin kung tayo po ay patuloy na susunod sa Panginoon natin. And then ano po ang sabi niya dyan? Jesus said to take up my cross. Nabanggit ko na po kanina sa Luke chapter 9 verse 23. The battle is belonging to the Lord. It is not for us. We just have to entrust everything to God and everything will be fine because He is our victorious God. Tapos na po yung width, isa pong dimension. Ang pangalawa po natin ay yung height. When we say height, church, when we say height, it is an open line or vertical communication with the Lord. So, it refers to, church, ito po yung day-to-day na communication natin sa Panginoon. Yung prayer time po natin sa Panginoon. Yung height could refer to an open line of vertical communication between you and God, between us and God. Sabi po ni author, sabi po ni sino 'yon? Si Art Barkley, sabi po niya dito, I should jealously guard my fellowship by monitoring our communication moment by moment, being vigilant not to allow anything to disrupt it. I need to form the habit of not just waiting to check in from time to time at my personal convenience. It is a 24-hour per day, 7 days, 7 day per week relationship. So it means po mga kapatid na ang relationship natin sa Panginoon ay dapat hindi sa ngayon, masagana ka, maraming biyaya, ay maganda ang relasyon mo sa Panginoon. And then kapag wala na po tayo, kapag empty na po tayo, ay lumalayo tayo sa Panginoon. Instead, it's a challenge for every one of us, mga kapatid, no? Itong aspetong ito, itong tinatawag po natin na factor dimension na ito, itong height na ito, it is referring to our day-to-day communication, yung prayer time natin sa Panginoon. Dapat po maging habitual ang ating prayer time o yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Hindi lamang optional po, hindi po sa gusto natin, kung kailan lamang natin gusto. Instead, it should be our lifestyle na we are not, uh, parang hindi tayo masaya, hindi tayo matutuwa, hindi tayo nagagalak kung hindi natin kinausap ang Panginoon sa isang araw ng ating mga buhay. So, yun po ang isang bagay. Pero meron pong ano dito, may thought to consider po. Sabi po diyan sa letter A, I am told to pray continually. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. So dapat po nandoon yung continuity, yung pagpapatuloy po
ng ating panalangin sa Panginoon, ng pagpapatuloy ng ating pagkikipag-usap sa Panginoon. Dahil po dyan ay patuloy na mararanasan natin, patuloy na kikilos ang Panginoon, nagpapakilala ang Panginoon sa ating mga buhay kung tayo po ay patuloy na sinisik siya, patuloy na kinikilala, patuloy na binabasa, patuloy na sinusunod siya sa ating mga buhay. So, what's next po? We have it here, the depth. Isang dimension po na maaari nating makukuha kung tayo po ay patuloy na ang prinsipyo na makuha natin sa pagsunod sa Panginoon. When we say depth, it refers to the deepening relationship with the Lord, getting to know Him as in a marriage or a close friendship. The concept of a spiritual growth and the maturing process imply that there are things presently in my life that are displeasing to God. So, it depends relationship po sa Panginoon. When we get to know Him more, lalo na po kung yung mga may partners po, yung mga husband and wife, yung concept of spiritual growth and maturing process ay dapat patuloy po na ipapractice ng isang tao, ng isang naniniwala sa Panginoon. And then we should avoid displeasing God. I-avoid po natin na i-insult, i-avoid po natin na gumawa ng bagay na hindi po nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. No? Dahil po iyan po ay when we displease the Lord ay magiging malungkot po ang Panginoon at syempre kung hindi po siya matutuwa sa buhay natin do we think ay pagkakalooban kaya tayo ng Panginoon ng mga bagay-bagay na ninanais natin sa ating mga buhay? Things that we prayed for or we are praying for, do we think tutugunin po ito ni Lord when we disobey Him? When we do things that displeases Him? Of course, definitely hindi po yan mga kapatid. Ngayon po, meron po tayong illustration dyan sa ating screen. Kung ating po makikita, sabi niya po dyan, if I look at the air in a room, it looks relatively pure. Yung perspective ng isang tao. If a ray appears, may dust particles would suddenly be visible. Yan po ang perspective ng Panginoon. Ano po ang sabi diyan? Sabi po ni Barclay, even though my sinful human nature is totally corrupted and unholy as compared to His holiness, He sees me in Christ and He only holds me accountable of the issues o yung mga dust particles that He is presently bringing to my attention. The dust particles existed even though I was not conscious of their existence, yung mga bagay-bagay na nai-inject, bagay-bagay na we have it in our mind. Sabi po niya, my responsibility is to be attentive to the Holy Spirit so that He can easily show me what areas of my understanding and or behavior He wants to change. He never burden me with more than I can handle. So ano po ang implication po nito? Ano po ang nais ituro sa atin ng Panginoon? The Lord is dealing us according to our maturity level po. According to our maturity level po, hindi according to our sins, hindi according to our sins. Ulitin ko po. So, ngayon po, what's inside of our mind? Ano po ang laman ng isip natin, church? Pure po ba? Pleasing things po ba ang inside of our mind? Does it has this perspective na katulad ng Panginoon po sa ating mga buhay? Next, sabi po niyan, as I allow Him, God prunes me so that I will bear more eternal fruit. When we say pruning, sabi po diyan, God's process of making my life more fruitful is described as pruning. John 15:2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So ito po yung proseso, no? Na tayo po ay isa sa growth, isa sa pamantayan ng isang Kristiyano na normal
may mga bagay-bagay tayo na nagagawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos, lalo na kung hindi tayo minsan susunod sa Kanya. Pero ang Panginoon po ay kung yung mga fruits natin, yung mga ways natin, yung mga actions natin ay displeasing sa Panginoon. And the process of pruning will be made to us para po tayo ay mag-grow. Para po tayo ay mamunga. So kung ang buhay natin ay hindi nakalulugod sa Panginoon, and let's start to assess ourselves. We 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 must be pruned by the Lord. Hayaan natin na ang Panginoon ay ikat niya yung mga aspeto ng buhay natin na hindi nakalulugod sa Kanya. Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Let Him cut it, and from that ay magbe-bear po tayo ng fruit. Pruning. God's process of making my life more fruitful is described as pruning. Every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. Katulad po ng sabi niya sa John chapter 15 verse 2. God determines what needs to be pruned. Alam po ng Panginoon kung ano ang kailangan niyang i-trim o kung ano ang kailangan niyang tanggalin sa ating mga buhay. My responsibility is to be teachable and attentive to Him. Sabi po ni Art Barkley. Sabi po niya dyan, my responsibility is to be teachable and attentive to Him. So, how is our heart po ngayon? How is our heart po? Maging teachable po ba yung puso natin mga kapatid? Meron pa po ba tayo mga attributes na katulad ng yung pag hindi lang tayo napansin, magtatampo na agad. Pag hindi lang tayo napagbigyan sa sinasabi natin, sa suggestion natin o sa hiling natin ay nagtatampo na agad. Yan po ay bunga yan, no? Kakulangan natin sa ating ah, ah, relasyon sa Panginoon. And those were the things na maari pong iprun o tanggalin po ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam po ng Panginoon ang mga bagay-bagay na kaya niyang tanggalin po. So ang response natin dapat sa mga pruning na yan ay dapat po teachable po, open po tayo sa anumang bagay na itinuturo ng Panginoon. Kasi the word of the Lord itself, yan po ay ginagamit para turuan tayo, ginagamit para i-rebuke tayo, ginagamit ah, mabigyan natin ng glory ang Panginoon sa ating mga buhay. May caution po dyan. I should not be surprised by the sinfulness of my human nature. Yes, alam po nating lahat yan na syempre, pero hindi po, it doesn't mean na ang Lord natin ay forgiving, ang Lord natin ay merciful, ang Lord natin ay mahabagin po, ay ina-abuse na po natin na ay Diyos naman siya, mapagpatawad naman siya. Magsisin ako ngayon, gagawa ako ng hindi maganda ngayon, hihingi ako ng patawad, bukas, mamaya patatawarin naman ako ng Panginoon dahil siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi po dapat natin na gate pass po yun, hindi po dapat yun ang mentality ng isang mananampalataya, ano? Dahil we believe lahat tayo prone tayo sa isa-isa sa kasalanan because we are living in this world na punong-puno ng makamundong bagay, makamundong pangyayari. So hindi na tayo masusurprise diyan sa nature ng isang tao na ang tao ay isang makasalanan. Pero the very nice thing or the very good thing na despite po sa tayo ay isang makasalanan, ang good news po sa ating lahat ay yun nga, ibinigay ng Panginoon ang ang buhay niya para sa kasalanan mo at sa kasalanan nating lahat para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan para maibalik po yung nasira o naihiwalay na relationship po natin sa ating Panginoon. Ano po ang sabi diyan? Isa pong factor. Third po yan. Next pa po number 3 na prinsipyo na maaari nating matutunan o makuha when we obey the Lord, when we abide in Him. Ito po isang prinsipyo. How do I know if I am not abiding or out of fellowship with the Holy Spirit? Ask the Holy Spirit if there are unresolved issues. Paano po natin na malalaman po kung tayo ay
sumusunod, paano po natin malalaman kung tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon? Or out of fellowship with the Holy Spirit? Or we are grieving the Holy Spirit? How do we know po? Ask the Holy Spirit if there are unresolved issues sa ating mga buhay. Ngayong gabi po, may mga bagay-bagay na, may mga symptoms na ituturo ko sa atin sa gabing ito para malaman po natin mga kapatid, kung tayo po ba ay out of fellowship with the Holy Spirit. Ito po yung mga bagay-bagay, ito mga sintomas. Let's check ourselves po. Stumbling, impatience, frustration, dissatisfaction, worry, lack of peace, anxiety, anger, irritability, addictive behavior, complaining, set of defeat. Saan po tayo dyan? Anong attribute o anong katangian meron tayo dyan ang nabanggit dyan sa screen natin? O kung may mga bagay man na hindi nabanggit dyan, na nandyan, yan po ang mga sintomas po na kung saan it only shows na hindi po tayo nag-a-abide sa Panginoon, na hindi po natin sinusunod ang leading ng Holy Spirit sa ating mga buhay. I believe marami sa atin or almost tayong lahat may mga pagkakataon na naranasan natin ang ilan sa mga bagay-bagay na yan. Yung mga wala tayong contentment sa buhay, na frustrate ka, kulang tayo sa pasensya. Nag-stumble ka kasi may nakitaan ka na isang negative na bagay na ginawa ng kapatid sa church. Warrior tayo, maraming problema, ano na kaya ang gagawin ko? Ano na kaya wala tayong peace sa ating mga buhay? Maraming gumugulo, maraming bumabagabag sa ating mga buhay. Konting bagay lang nai-irritate ka. Lagi na lang ako, bakit ako? Lagi tayong nagko-complain sa ating mga buhay. Bakit ako? Bakit ako na naman? Ako last week, ako ang gatekeeper, ako na naman ngayon, ako ang magta-transport, ako na naman ngayon. Yan ang isang sintomas, mga kapatid, na you are out of fellowship with the Holy Spirit. Symptoms showing that we disobey the Lord sa ating mga buhay. Hindi natin sinusunod ang nais niya sa ating mga buhay. Ngayon, meron po tayong mga misconceptions po sa kondisyon ng ating pagsunod po sa Panginoon. Marami po itong misconception. Misconception o yung mga reality. First misconception po. Ang misconception ay letter A po, sorry. Letter A. Letter A. Where is it? Yeah. Misconception. As a believer, I can keep myself in the condition of abiding through my own efforts. That's common or human misconception. Ulitin ko po, ang misconception ng isang tao, ang misconception natin, as a believer, I can keep myself in the condition of abiding through my own efforts. Ayan, lagi po nating nararanasan yan, no? Na, I will do things on my own. Kaya ko naman to. Nandiyan naman si Lord, kaya ko to. Ginagamit pa natin si Lord. Pero ang realidad, mga kapatid, at salvation, I was put into a conditioned state of abiding fellowship with the Lord as a result of what Jesus did on the cross, not because I deserve it. Napakasimple po. It is the love of Jesus. Hindi dahil deserve natin, no? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Aminin man natin o hindi, we sometimes do things on our own. We sometimes decide things on our own. Ayon sa ating sariling kakayanan, ayon sa sarili nating power or lakas, ayon sa sarili nating prinsipyo. Pero ang realidad, church, dahil sa belief mo, dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Calvary, ay you deserve to be saved because you are believing in Him, you are submitting in Him. Yun po ang realidad ng ating mga buhay bilang isang Christian. Isa pa pong misconception natin.
God's greatest concern about my sin is the degree to which it falls short of His standard in righteousness, and avoiding sin should be preliminary focus on a Christian walk. What does this mean po, church? Ano po ang realidad? God is most concerned with the disruption sin causes in His continual abiding fellowship or yung communion natin sa ating Panginoon. Ulitin ko po yung misconception natin, God's greatest concern about my sin is the degree to which it falls short of His standard and of righteousness. Minsan sa ating mga buhay, no? Or may mga tao, may mga alam tayo, may nakikita, narinig tayo na yung mga tao ay minsan may mga self-righteousness attitude, which is that is displeasing totally sa paningin or in the eyes of the Lord. The reality is that ang Panginoon natin is concerned on the disruption sin causes in His continual abiding fellowship with me, sabi ng Panginoon. So, ano po yung implication nito sa ating mga buhay? Continual abiding fellowship sa ating Panginoon. Ang realidad na dapat taglayin o dapat nating gawin sa isang relasyon natin sa Panginoon ay dapat nandoon yung communion natin lagi sa Panginoon. Nandoon yung fellowship natin lagi sa Panginoon. Nandoon yung lagi natin pagkikipag-usap sa Panginoon. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run race with perseverance, the race marked out for us. Napakaganda po. Encouragement po sa ating lahat. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano po yung mga bagay-bagay ba na nagchochok sa atin? Ano po ba yung mga bagay-bagay na humahango, na nagkokontrol sa ating mga buhay? Hopefully praying po sa bawat isa that whenever or whatever things we have in our heart, in our mind, that hinders us sa ating personal relationship sa Panginoon, that entangles us sa personal relationship natin sa Panginoon, ay ma-break ito at magkaroon ng total submission, total obedience sa Panginoon. And let us run race with perseverance. Run with perseverance the race marked out for us. The Lord has given us the responsibility, o ito yung tinatawag nating commission, Great Commission. And we should run with perseverance. Naniniwala tayong lahat na whenever we do things according to the will of God, ay ma-overcome po natin. Mag-persevere lang tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa, maging naniniwala tayo na kung kasama natin ang Diyos ay may wisdom, may strength na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. And with that, ay magkakaroon po ng victory yung race natin. Kamusta po ba yung ating race? Kamusta yung ating paglakad sa Panginoon? Kamusta ang ministry natin sa Panginoon? Are we persevering doing the race the Lord has entrusted us? Or simpleng bagay lang or simpleng sitwasyon lang ay ma-distract na tayo. Kamusta po ang ating race? Kamusta po ang laban natin sa mundong ibabaw na ito? Kamusta po ang ginagawa natin sa Panginoon while waiting for His return dito sa mundong ibabaw? Next misconception po. Isang misconception po about condition ng pagsunod sa Panginoon. The condition of abiding is somehow attained to, or is somehow attained to, things to be attained to be attained for. Ano po ang realidad? Abiding is the birthright of every child of God. It is not about achieving a certain level of maturity.
Ano po ang ibig sabihin ng church? Does a child have to earn the privilege of being in fellowship with their parents? God has made provision for every Christian church, for every Christian to live consistently in harmony with Him without extended periods of being out of fellowship. Abiding or obedience or submission or following Jesus is the birthright of every child of God. So yan po ang isang pagkakilanlan. Yan po ang isang distinction natin bilang isang anak ng Panginoon. The Lord has given us the freedom. The Lord has given us the right para maging anak niya. Hindi pa ba napakalaking karangalan yun na ituturing tayo ng Panginoon na anak niya? Next misconception po. Abiding is restricted by man, abiding is restricted by my lack of knowledge. Humans' knowledge, humans' past experiences, or humans' personal limitation. Pero ano po ang realidad patungkol dito sa conditioning ng pagsunod natin sa Panginoon? What hinders God from blessing and using us as He desires is only our choices and our willingness to acknowledge and confess unresolved issues. Yan po ang totoo mga kapatid. Yan po yung mga bagay-bagay na naghihinder sa atin, sa blessings, sa mga breakthroughs na hinihingi natin sa Panginoon are those unconfessed sins, are those unresolved issues na meron po tayo sa ating puso, na meron po tayo sa ating mga isipan. Tandaan po natin yan, church. Anything that is displeasing to the Lord hinders us from receiving blessing from above or from the Lord our Jesus Christ. Ano po ang sabi ni Jesus? Sa John chapter 5 verse 30, I do not seek my own will, but the will of Him who sent me. Sabi ng Panginoon, the will of the Lord. It is the will of the Lord. Therefore, we also have our ambition. Ano po ang dapat na ambition natin? Ano po ba dapat ang nais gawin ng isang mananampalataya? Is it not to please the Lord, our God? Ephesians 5:8 to 10 sabi po, walk as children of light, trying to learn what is pleasing to the Lord. 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 Are we pleasing the Lord in our life? Romans 14:23, whatever is not from faith is sin. So, when we displease the Lord, when we displease the Lord sa nagdaang mga buhay natin, sa nagdaang araw nating mga buhay, sa mga maraming pagkakataon ng ating mga buhay, it's time for us, no? Magnilay-nilay tayo, mag-isip-isip po tayo, pag-isipin po natin yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit pa siya nagsakripisyo? Bakit pa siya naipako doon sa krus ng Kalbaryo? Bakit pa niya inako ang kasalanan ng sanlibutan, ang kasalanan mo at ang kasalanan nating lahat? Kung ang ending lang din naman pala ay i-displease natin siya or hindi natin sinusunod ang nais niya sa ating mga buhay. The abiding principles na maari po nating malaman o matutunan sa gabing ito, church. No, marami po tayong uh, itinuro ang Panginoon kung gaano po kahalaga ang pagsunod sa Panginoon. Let's make sure that whenever the Lord is calling us, we are available enough, no? And we are all worshipers, hindi po performers sa iglesia ng Panginoon. Yun po ang bagay na nais ituro sa gabing ito ng ating Panginoong Diyos na
Nawa ay mayroon po tayong natutunan, mayroon po tayong bagay na babaunin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Doon po nagtatapos ang aking topic and meron po palang next pa pala dito. Sa 2 Peter 3, 1, 3 to 4, His divine power has given us everything. Oh, di ba? Sabi niya po, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Napakaganda po ng promise ni Lord. Through this, He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desires. So sobrang dami pong pangako ng Panginoon. He has promised a lot sa ating mga buhay, mga kapatid. He has given us everything we need. We just have to walk according to His will. We just have to walk according to what the Lord wants us sa ating mga buhay. Ang pinakasusi talaga dyan ay obedience, abide, to follow, or to do what God wants us to have in our life. And this is done. Ayan. That concludes po ang aking short na topic po. Later on po, we can have our sharing po when Pastor Andy will finish on his on his sharing po. Okay, so bago ko po tawagin ang second speaker, I'll give you 3 minutes break for the transition lamang po. Pastor Andy. Attendance. Para po sa ating attendance, ilalagay ko na po sa chat group natin. Hello po. Paalang gabi po. Naririnig po ba ako? Ah, Amen po, naririnig po. okay, okay. Sige. Checking lang kung malinaw. Okay, so Ate Mahan, sino po pwede po ba ako or ikaw na lang po Pwede mag-share ka ng po, screen? Pastor? Paano ko po gagawin yun? Last time kasi hindi nag-work eh. Sige, try nyo po. Okay, hindi ako masyadong sa Zoom. Pero sa ang Okay. unang gagawin ko rito? Etong three dots dito Share, sa more. share. Apo. Okay. So, hindi naka-check yung share screen sa akin. So, siguro po baka kailangan po na Okay i-authorize po. mo ako to share screen. Opo. Okay po, Kuya Randy. Pa-check nga po kung pwede ka na mag-share Okay. screen. Wala pa rin po eh. Hindi pa rin po naka-check. Naka-check lang dito. Chat, rename, unmute, start video, share docs, mga ganun. Okay, ako na lang Share mag-share, notes, Pastor, tapos bigyan kita ng authority control. to control. Sige po. Kuya Randy, paki-accept ng control.
Saan ba yan? Ayun. You can, okay. Start. Ano to itong, okay. So I think may control na ako. Okay, Meron na sige, po may ba? control ka na. Yeah, i-anuhin ko lang muna tong ano. I-hide mo na, ikaw na po ang nagko-control. Paki-hide na lang po Kuya Randy tong ano, floating na nasa baba. Paano i-hide? Click mo lang ng escape. Sorry, ayaw eh. Parang may nakalagay na block. Ano ba to? Oh, ako na lang. Sige Ah, po. wait lang ha. Hide floating. Okay, go Yun. ahead. Ayan. So, tapos na siguro ang 3 minutes. So, pwede na tayo mag-start. Ay, wait lang. Okay. Saglit lang kuya kasi meron pala akong ano, naririnig niyo ang boses ko. Malinaw naman po dito. Pastor Randy, may start na po. Sige. Kung po pwede na po, ay umpisa na po natin. Ayan, ano ko lang to ngayon. Okay. So, isang pong mapagpalang gabi sa bawat isa. I believe malinaw naman po ako, no? So, mag-ano na lang po, mag-react na lang kung napuputol or nawawala. Okay. So, muli, salamat sa Lord sa pagkakataon na muli makapag-share, ano po. At ito po yung turn na na inassign po sa atin, which is supposed to be dapat sana ako yung nauna, but hindi maiwasan pag medyo na late. Ganito po kasi, ganung oras po kasi talaga yung dating ko sa bahay. So ayun, start na po natin para hindi po masayang po yung ating oras. So ito po yung part na kung saan ay ating pong pag-aaralan about review of my two natures. So siguro hilingin ko lang saglit na tayo po ay sumaglit na manalangin para magabayan din po tayo ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu at sa pag-aaral na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you. We glorify your name. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka po namin na sa oras na ito ay kami ay magkakasama upang muling mag-aral ng iyong mga salita. O Lord, ito po yung patuloy na ginagawa namin sa amin pong discipleship. Lord, ikaw nga po muli ang magturo, ikaw nga po muli, Panginoon, ang manguna at tanging tinig mo lamang ang aming marinig at ang banal na Espiritu mo po ang siyang magturo po sa amin, magbigay ng naunawa ng mga bagay po na amin pong pag-aaralan. Lord, amin pong ipinagkakatiwala ito sa iyo at naniniwala po kami na kasama ka namin sa oras na ito. Thank you so much, Lord. We love you and we give you all the glory. In Jesus' mighty name, amen. Okay. So, Uh, ang ating pong topic po is with regards to yung pong review of my two natures. Okay? So, kung maalala nyo po nung nakaraan, I believe it was Pastor Robert, nung siya po yung nag-discuss regarding po doon sa, nung in-introduce po doon sa past lesson about po sa my two natures. So, ibalikan lang po natin iyon. Sinama ko na po dito sa slide para makita natin. Okay, so ang point po dito po sa ating pag-aaralan ay makita po natin kung ano po, sino po tayo, ano po yung katauhan natin o yung sarili natin bago po natin makilala ang Panginoon, bago po natin siya tanggapin at kung sino na po tayo ngayon. Okay, para lubos po nating maunawaan ito, ano po, dito po sa diagram na ito which was already na-present na po ni Pastor Robert before, babalikan lang natin ng bahagya. Maunawaan natin na tayo ay may dalawang katatayuan, ano po, na kung saan meron tayo nung old nature natin at meron tayo ng new nature natin nung tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus. At para lubos na maunawaan natin ito,
dito po sa illustration natin makikita or diagram po yata tawag nila rito ay makikita natin kung ano tayo, sino tayo noon, kung paano naging kalagayan ng tao hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin na ang ating Diyos ay banal, siya ay perfect, holy, sovereign, loving, faithful, and can do no wrong. At sinabi pa po dyan, He cannot lie, totally trustworthy, just, and never changes. Okay? So, nung nilikha ng ating Diyos ang tao, yung po yung original na plano niya, may fellowship po. Okay, ang Diyos at tao. So, nung una, nung nilikha po si Adam at saka si Eva, ano po, ay taglay-taglay po nila yung perfectness. Okay, dahil hindi pa po pumapasok po yung kasalanan. So, i-follow nyo na lang po dyan sa illustration, ano. So, balit, nung sila'y matukso, alam na natin yung kwento, ano po, doon po sa garden, ano po, ay sila'y tinukso ng serpent, okay, in a form of serpent, pero ang diablo yung nagtukso. So alam natin na nang dahil doon ay pumasok na ang kasalanan. Okay, so matatandaan natin na nung kinain nila yung forbidden fruit, nagkaroon na sila ng knowledge at nakita nila ang kanilang sarili na sila ay hubad, okay, at nagkaroon sila ng hiya. So doon nagkaroon na sila ng kaalaman at doon na nga pumasok ang kasalanan. At yun ang naging problema nang dahil sa kasalanan, nawalay tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga nang dahil doon totally talaga na naihiwalay at hindi katulad nung dati maganda na sana yung sitwasyon kung sana ay hindi sila nagkasala. Pero mahal na mahal pa rin naman tayo ng ating Diyos dahil nga sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, siya yung tinatawag na second Adam or sa ibang salin, ang ginamit na word is last Adam na siguro ang purpose baka mayroon pang mag-claim ng third Adam. Okay, so wala pong ganon. So ang ating Panginoong Jesus is the last Adam or the second Adam, ano po, nang dahil po sa kanya ay nagkaroon po muli ng ugnayan ng tao at sa Diyos. Okay. So makikita natin po dito sa illustration kung sino po tayo, makikita natin yung nature natin noon at ngayon nung ating tanggapin. And to further elaborate this, ay ituloy po natin dito po sa pag-aaral po natin ng review of my two nature. Okay? So sabi po dito sa next slide, ayan, there are three diagrams depict three spiritual condition. Makikita natin dito kung ano yung mas lubos natin maunawaan kung sino tayo, ano yung kalalagayan ng tao. Okay? At dito sa diagram na to makikita natin yung tatlong spiritual condition natin. Dito sa diagram A, sabi rito portrays Adam as God intended before he sinned. So ito yung sinasabi natin kanina na maganda yung plano ng Diyos nung hindi pa nagkakasala ang tao. Perfect. Okay? Napaka-perfect. Kaya nga may ugnayan Maalala nyo, mababasa natin sa Genesis, may fellowship ang tao sa Diyos, nakakasama nila siya, nakakausap nila, naririnig pa nga nila ang yabag ng Diyos doon sa paradise o doon sa garden. Okay? So yun nung original na likhain ng Diyos ang tao sa pamagitan ni Adam. Okay? At sabi rin dito, Jesus was called the second Adam because Jesus, a life-giving spirit, was God's plan for saving mankind due to Adam's sin. So nang dahil nga po sa pagkakasala ng tao, ano po, at nawala ito sa presensya ng Diyos at dumating ang ating Panginoong Hesukristo para muling i-restore, okay, at magkaroon ng ugnayan muli ang tao sa Diyos. At kung titignan natin dito sa diagram A na ito, makikita natin how perfect, ano po, wala pang kasalanan. The sinless human nature, okay, na nakikita natin dyan, which is compatible sa Diyos. Kasi ang Diyos, wala siyang kasalanan. Sinabi nga natin, He is perfect, He is just, He is righteous, everything, okay, ay nasa sa Diyos na. Subalit, kumbaga, yun yung nature na yun, okay,
yun yung yung nature ni Adam bago siya magkasalanan, yun yung compatible na nature yun yung human nature na totally compatible with God. Okay, so all behavior was in total harmony with God's character, totally pleasing to God. So the sinless human nature, totally compatible with God, ito yung nire-represent dito sa diagram o sa illustration na ito, na siya yung puno na puti, okay? Kasi may isa niyang itim mamaya. So ito yung makikita natin concerning naman dun sa sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 49. Sabi rito, so it is written, the first man, Adam, because became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. So dito sa version na ito, ginamit ang term na last Adam, hindi second Adam. Okay. So sabi nga po dyan, however, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. So the first man was from the earth and made of dust. Yun po yung si Adan. Okay, dahil siya po ay nilikha ng Diyos sa pamagitan po ng alabok or sa putik. Okay, and then the second man is from heaven, which is ang ating Panginoong Hesus Kristo. So like the man made of dust, so are those who made of dust, like sabi rito, like the man made of dust, so are those who are made of dust, like the heavenly man, so are those who are heavenly. And just as we have borne the image of man made of dust, we will bear the image of heavenly man. Okay. So, kung uunawain natin itong nasulat dito ni Apostol Pablo, pinapakita niya kung yung nature ng tao noon nung si Adan ay nagkasala. At nang dahil doon nga sabi nga nawalay na tayo sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Okay? At kanyang ipinadala o kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak, John 3:16, okay, na kumbaga siya naman yung tinatawag na life-giving spirit. Okay? Nang dahil sa kanya magkakaroon muli ng ugnayan ng ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, may maraming parallelism na mababasa tayo tungkol dito sa first Adam at itong second Adam. At kung yung una ay nagkasala at ang pagdating naman ng ating Panginoong Hesukristo, dahil ang tao nung siya ay magkasala, siya ay itinuring ng patay. Okay? Pag sinabi natin kasing dead in spirit, hindi yun tumutukoy sa dead physically, kundi pa ang tao nung siya nagkasala, siya ay uh, sinasabi na patay ang kanyang espiritu kasi dahil sa kasalanan. Pero ito'y muling mabubuhay, okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya katulad po natin na dating makasalanan nung hindi pa natin na nakikilala ang ating Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap, nandun tayo sa old nature na yun. Okay? Na masaya tayo gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, mga bagay na kumbaga mga hindi naayon nga sa mga kalooban ng ating Panginoon. Subalit, nung ating makilala ang ating Panginoong Hesukristo, yung mga bagay na yun unti-unting tinanggal sa atin, unti-unting nawala sa atin. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo, He is the life-giving Spirit. So muli tayo nagkaroon ng buhay ngayon. Kaya nga ang taong makasalanay, patay yan, patay in spirit, dahil wala siyang ibang ginawa kundi kasalanan, kundi namumuhay siya sa kasalanan. Pero nung ang ating Panginoong Hesus, nung dumating siya at siya ay ating tinanggap, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya nga yun yung tinatawag natin na born again, na tayo ay parang pinanganak muli. So wala na yung lumang nature natin at ito ay napalitan na ng bagong nature natin nang tumanggap tayo sa Panginoon. To further understand that, tignan natin itong diagram B. Okay? Sabi po dyan, ayan. So diagram B depicts the unbeliever who was born as a descendant of Adam and is dead spiritually. Okay, so ito po yung kalagayan ni Adam nung siya po ay nagkasala na. So siya ay itinuring ng patay spiritually. Ito po yung nire-represent nung makikita nyo na dyan sa gitna ng illustration, yung dark circle, yung po yung life without God or without God's life spirit.
So patay nga, 'di ba? So sabi pa po rito, uh, represented by the dark circle in the middle, indicating the spirit without God. The dark tree represents the corrupted human nature, and chain extending from the tree illustrates the person is in bondage to the sinful nature. So yun yung nga yung naging kalalagayan nga ng tao, yung naging kalalagayan ni Adan. Kaya nga yung magmula sa kanya hanggang sa mga sumunod na mga lahi, hanggang sa umabot even sa time natin, yung tao kahit pa bata pa may tinatawag siyang inherited na original sin. Okay? Kaya nga yung tao meron na siya may kumbaga hindi pa nga naipapanganak, may kasalanan na eh. Dahil nga sa original sin na namana ito, namana sa kay Adan. Okay, yun. So, yung mga hindi mananampalataya o hindi nananampalataya sa ating Panginoon, tinatawag natin na mga unbelievers, okay? Sila yung mga taong patay in spirit. Okay? So their works, okay, or yung kanilang bunga, walang buhay. Okay? And they are imperfect, flawed. Sabi nga po dyan sa illustration, and therefore unacceptable to God. Kaya nga walang chance talaga sa tao na makalapit sa Diyos o magkaroon muli ng ugnayan sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ito yung lagi po nating sinasabi, how blessed we are na tayo ay nakakilala sa Panginoon, or mas sigit na magandang sabihin na tayo ay itinuring na anak ng Diyos dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng ugnayan. At nang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nalinis tayo. Kung maalala niyo yung mga previous na pinag-aralan po natin, na yung pong nagkaroon po ng great substitute. Okay? Na ibig sabihin na yung kasalanan natin na inako ng ating Panginoong Hesus Kristo na siyang pinagdusahan niya doon sa krus. Okay? Siya'y namatay doon in place of us. So ibig sabihin, tayo dapat sana yung nandoon sa krus na yon. Dapat tayo yung dadanas ng mga pahirap na yon. Pero inako ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan natin. Kaya nga maganda yung nabanggit po ni Pastor John kanina, yung pong abiding. Okay? So pag tayo po ay nasa sa presensya na ng ating Panginoong Hesus, okay, hindi ibig sabihin yung kung tayo ay napatawad na kasi tinanggap ko ang ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin ba malaya na tayong magkasala? Hindi. Okay? Hindi 'yun passport or gateway mo para mamuhay ka sa kasalanan, dahil alam niyo marami ang hindi nakakaunawa niyan. Maraming ibang Kristiyano nagpapatuloy pa rin sila doon sa old nature, kasi ang understanding nila dahil tinanggap na nila ang ating Panginoong Hesukristo ay napatawad sila sa kasalanan, and then okay, babalik sila doon sa dati nilang kalagayan, thinking na sila ay maliligtas pa rin. Mga kapatid, ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, which is makikita natin sa mga later slides dyan, nagkakaroon siya ng bunga. Okay? Para yun yung seal, yun yung patunay, yung Holy Spirit na nasa kanya. Kaya nga, ang isang tunay na mananampalataya, nakikitaan siya ng bunga. Bagamat, sabi din dyan, andun pa rin yung old nature, andun pa rin yung nagkakasala pa rin, dahil nga hanggat nandito tayo sa katawang lupang ito, nakadikit pa rin tayo dito, hindi pa naman tayo sa glorified body natin, ay andun pa rin, natutokso pa rin nakakasalanan, pero powerless na. At isa pa, hindi na tayo nabubuhay doon. Yun ang pinagkaiba natin sa hindi mananampalataya. Tayo man ay nagkakasala, minsan nakakagawa ng mga bagay na tayo ay nasasalangsang natin ang kalooban ng Diyos. Pero ang isang tunay na Kristiyano, marunong magsisi sa kanyang kasalanan na gawa at tumatalikod dito. Hindi katulad ng mga hindi tunay na mananampalataya, nagpapatuloy sila sa kasalanan. Kaya madidistinguish natin kung sino talaga yung tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus dahil nagpapatuloy siya sa buhay niya na with fellowship with God. Kaya, as compared doon sa nagsasabi na Kristiyano siya, pero hindi naman nakikitaan ng bunga sa kanyang sarili. Amen? So sabi pa rito, as an unbeliever, my sin nature is a barrier that separates me from God. So dahil nga sa kasalanan. So God's purpose for showing us
sin, so we recognize it, acknowledge it before Him, and let Him forgive it so that He can make us into the image of His Son. He continually woos and calls the unbeliever to come to Him. Okay, so kung makikita nga naman talaga natin kung sino tayo, ano po, na nung hindi pa natin natatanggap ang ating Panginoon, sinasabi nga sa tayo ay talagang makasalanan noon pa. Okay, before natin tinanggap ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng Romans 3 chapter 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala, kaya walang exempted, walang magsasabi na hindi siya nagkasala. Lahat nagkasala. Okay? At sinasabi din sa Romans 3 chapter 10 chapter 3 verse 10 to 12, sabi po doon, there's no one righteous, not even one. There is no one who seeks God. There's no one who does what is good, not even one. At sinasabi pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, for us Adam all die. Okay? So parang for us in Adam all die. So lahat tayo parang kay Adan, tayo ay namatay, naging patay tayo spiritually. Kaya nga nung kalagayan natin noon, nung hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, tayo ay patay spiritually. Sabi pa ng Ephesians chapter 2 verse 12, without hope and without God in the world. Ganun tayo noon. Kaya nga, if we will read this thought na sinabi po rito, God can only accept that which is perfect, 100% without blemish. Okay, nothing that originates from the human nature has the quality. The unbeliever is devoid of his life. Only God alone can produce anything of eternal value. Okay, so sinasabi ng ating ang tanging malinis lang sa kanya yung 100% without blemish. Sinasabi dun sa mga binasa natin mga verses, lahat nagkasala. Walang qualified talaga. Okay? But here comes our Lord Jesus Christ. Okay? He is perfect and without blemish. Okay, una, siya ay galing sa langit, hindi siya galing sa lupa. Si Adan galing sa lupa, although siya ay nilikha ng Diyos, okay, sa pamagitan ng alabok at hiningan siya ng hininga ng buhay kaya naging siyang living soul. Ang ating Panginoong Hesus naman nanggaling sa langit, bumaba sa lupa. Okay? So kaya nga siya ay perfect, siya ay walang kasalanan. Kaya nga walang ibang pupwedeng ihandog na perfect kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos kasi, ang ating Diyos wala siyang kasalanan pero hindi siya pwedeng mamatay para maging sacrifice. And the only way para siya ay mamatay, magkakatawang tao siya. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay naging tao. Yung po yung aral na alam natin na sinasabi sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Nagsakatawang tao yung salita na tinutukoy dun sa John 1:1 ay ang ating Panginoong Hesukristo. He is the Word. Kaya nga, yun po yung matinding ginawa ng Diyos. Siya ay nagpakumbaba bilang Diyos pero hindi niya inari na siya ay Diyos o kapantay ng Diyos. Sinasabi nga po sa Philippians or sa Ephesians yata yun. Hindi ko na yan dito yung verse kasi hindi kasama. Pero iniano ko lang para maunawaan natin. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, siya yung naging perfect na sacrifice. Siya lang yung without blemish. At dahil sa ginawa niya dun sa krus ng Calvary, mga kapatid, I believe alam naman na natin ito, no? Parang reminder na lang sa atin. At dahil doon, nalinis ang ating kasalanan. Kaya nga po, ang parang ang ano niyan kung iano natin sa mas madaling unawain na pananalita na parang katulad nga ng ako bilang makasalanan, hindi ako makalapit sa Diyos, paparusahan na ako ng Diyos. Pero pumagitna ang ating Panginoong Hesus sa akin at sinabi niya sa Diyos Ama, sabi niya, Ama, huwag mo nang tignan ng kasalanan ni Randy. Charge mo na lang sa akin yun. Parang ganon. Okay. Kaya nga tayo ay nalinis. Nagiging malinis ako sa harapan ng Diyos hindi dahil ako ay malinis, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Kasi hindi tayo ang gumawa. Ginawa ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong may pagmamalaki. Okay? So sabi pa diyan dito po sa illustration, yung dark tree,
Ito yung sinful human nature which is incapable of producing perfect eternal fruit. Kaya nga, kung titingnan nyo, may maganda bang bunga ang ginawaan ng mga taong wala sa Panginoon? Maaring masasabi natin na yung iba, maganda naman, mabait naman sila eh. 'Di ba? Minsan nga, yung ibang masasabi natin unbeliever, talagang kung titignan natin kung gaano sila kabait, okay, na napakabuti nila. Minsan nga, dinadig pa nila yung ibang Kristiyano sa kabutihan. Pero yun ba ang magliligtas sa kanila? Hindi. Okay? Dahil human nature, makasalanan pa rin. Nagiging malinis lang ang tao sa paningin ng ating Amang nasa langit dahil sa ginawa ng kanyang anak. Kaya nga, yung manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yun yung mahalaga. Kung hindi natin siya tinanggap sa ating buhay, okay, ay hindi tayo magiging malinis sa harapan ng Diyos Ama. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas. Ito yung kakaiba sa aral natin sa compare sa aral ng iba. Yung iba nagpupumilit na maging mabait, okay, which is in reality, hindi nila kaya. Okay? Kahit nga yung pagsunod lang sa 10 utos, masunod mo man yung siyam at hindi mo naman nasunod yung isa, hindi mo rin nasunod lahat. Hindi ka pa rin malinis sa harapan ng Diyos. Okay. Again, ito, going dun po sa diagram C, ayun. So sabi diyan, diagram C depicts me as a believer who has put my faith in Christ as my Savior. And in that moment, the Holy Spirit came into my life and resides in my spirit. While the Holy Spirit resides in me, so does the sinful nature, which is not improved, changed, or renovated, and on its own cannot produce fruit that is acceptable and pleasing to God. However, as I walk in the Spirit, I will not carry out the desires of my flesh and sinful human nature. Okay, sabi ng Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. So, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Heso Kristo, nananahan na ang banal na espiritu sa atin. Kaya nga tignan nyo kung tignan nyo yung sarili natin kung tayo ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Pag may nagagawa tayong kasalanan, guilty kagad na nagkakaroon tayo kagad ng guilt feelings na may nauuna nang nag-uudyok sa atin diyan sa tenga natin nagsasabi na upupupog mong gagawin. Kasalanan yan. Okay? Ito ay bulong ng banal na espiritu sa atin dahil ang banal na espiritu ay nanananahan na sa atin. Okay, sabi pa sa Galatians chapter 5 verse 16, I say then, walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. So, andyan pa rin naman sabi nga yung human nature natin, andun pa rin yung dark tree dyan sa nakikita nyo. Pero ito ay powerless na kasi mas nananaig na yung Holy Spirit sa atin. Pero sabi nga, minsan magkamali man tayo, pero laging andyan marunong tayong humingi ng tawad sa Panginoon at marunong tayong tumalikod sa kasalanan. Hindi natin hinahayaan na tayo ay mapagharian ng kasalanan, hindi natin hinahayaan na paulit-ulit nating ginagawa. Kasi kung nagkasala ka nga, alam mo nagkasala ka na, uulitin mo na naman, and then later on, uulitin mo na naman, hindi ka tunay na nagsisi. Nag-i-enjoy ka na dun sa kasalanan na ginawa mo. Okay? So, all that is not motivated by the Holy Spirit is temporal without His life and not rewardable. Okay? So, wala talagang wala tayong kumbaga gantimpala makukuha, or sabihin in short, yung blessing sa Lord kung tayo ay nabubuhay pa rin sa kasalanan kung wala ang Holy Spirit sa atin. Kasi ang Holy Spirit, mag-uumpisa lang na mananahan sa atin yan the moment that we accepted our Lord Jesus Christ. At syempre, yung pagbabago sa tao, ay gradual yan. Hindi naman talaga abrupt yan Pero sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang spiritual journey sa ating Panginoong Hesukristo, unti-unti siyang binabago. Kaya minsan kung may mga siguro nakikita tayo na bagong Kristiyano at medyo nakikitaan natin na medyo may ano pa rin siya, wag naman natin basta-basta husgahan na kaagad. Kasi nagdaraan din siya sa proseso. At wag nating hayaan na ano siya, kaya andyan din tayo para gabayan natin sila.
Pero huwag nating husgan kaagad. Kasi kahit tayo din ay nagkakamali. Unti-unti din tayo natututo, nag-grow in spirit sa ating spiritual journey. Dahil dire-diretso yan. Walang putol yan or walang ending yan. Kaya yung paglilingkod sa Panginoon, pag-aaral ng kanyang salita, hindi yan pag sabihin, oh, natapos ko na ang 5 taon na pag-aaral ko, then that's it, tapos na. Hindi, continuous po yan. Katulad din po ng pag-grow natin in spirit. Okay, so I believe na nauunawaan na natin, okay, ngayon kung ano yung kalalagayan natin noon, kung sino tayo noon, kung ano yung nung simulang magkasala ang tao sa nung time ni Eva at Adan at Eva, at ito'y namana natin, subalit ito lahat ay nung mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus ay unti-unti na tayong binago at hindi na tayo na kumbaga katulad nung nakaraan natin. Kaya nga napakaganda yung awitin lagi na inaawit. Binabago tayo araw-araw ng Lord. Okay? Kaya nga mga kapatid, the challenge there is sa pagbabago na iyon, dapat nagpapatuloy. Okay? Dahil pag hindi tayo nagpatuloy, hindi tayo dumalo sa gawain, hindi tayo nagpa-participate sa mga ganitong pag-aaral, magiging payat ang ating espiritu, very weak. Okay? Hindi tayo lumalago. Okay? May tendency pa yan, baka mahila pa tayo pabalik dun sa dati. Kaya dapat tuloy-tuloy tayo sa ating mga pag-aaral na ito. Kaya nga ito'y nakakadagdag sa ating kaalamang spiritual, part yan ng growth natin. Okay? So yon. Malapit na. Sabi pa rito sa next slide. Ayan. So makikita natin yung pagkakaiba, okay? Dito po sa illustration na ginamit where God uses trees and plants to contrast the two natures. Kasi kaya masasabi natin na yung tree or yung plant ang ginamit na illustration dito kasi dahil nga sa bunga. Makikita yan sa bunga kung sino tayo. Okay? Sabi diyan sa nasa kaliwa ninyo or dyan sa screen na nakikita nyo na kung saan nandun nananahan ng Holy Spirit, the divine nature in the person of the Holy Spirit, at yun sa kabila naman yung dark tree, ito yung corrupted sinful human nature from the first Adam, yung namana kay Adan. Okay? So, andyan po yung mga verses na po pwede po ninyong tignan kung ano po yung pagkakaiba. So, tignan lang natin at basahin natin. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. The man who trusts in the Lord, whose confidence indeed is the Lord, is blessed. He will be like a tree planted by water. It sends its roots out toward the stream. It doesn't fear when heat comes, and its foliage remains green. It will not worry in a year of drought or cease producing fruit. Okay, so ganun po tayo, no? Nagko-continue tayo patuloy na kumbaga nagiging mas mabunga pa. Sabi pa ng Psalms chapter 1 verse 3, He, a righteous man, is like a tree planted beside the streams of water that bears its fruits in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Okay? So ganun po ang nagiging kalagayan po natin pag tayo po kung nananahan sa atin ng banal na espiritu nung tinanggap ng ating Panginoong Hesus. So nagkakaroon tayo ng magandang bunga. Ibig sabihin niyan, maging sa mga pag-uugali natin, kumbaga yung mga dating tayo at binago na, talaga nakikita sa atin ang mga bagay na yun, magagandang bunga sa atin. Okay, Matthew chapter 7 verse 17 to 18, sinabi pa diyan, in the same way, every good tree produces good fruit. Kaya nga yung bunga natin ay maganda din ang kinalalabasan, yung nagiging bunga natin. Nakikita yun sa atin. Okay, kaya nga sabi nga natin kanina, ma-differentiate mo kung sino yung mananampalataya at hindi kasi nakikita sa kanyang bunga. Kaya nga yung pag-confess lang na Kristiyano ako, pero hindi naman nakikitaan ng bunga sa kanyang buhay, hindi nakikitaan ng pagbabago, ganun pa rin siya, masasabi ba natin na tunay na Kristiyano yun? Hindi po ba? Maku-question natin. Ayun. So Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things, there's no law. So ito yung mga nagiging bunga ng Espiritu, nagkakaroon tayo nito.
minsan hindi lang siguro natin napapansin pero nasa atin na pala ang mga bagay na ito. Ito may kabaliktarin din ito doon po sa mababasa naman natin doon sa corrupted sinful nature ng tao. Sabi pa sa 2 Peter chapter 1 verse 4, He has given us a very great and precious promises so that through them you may share in the divine nature. Okay? So, mga kapatid, isipin natin ito ng maigi. Ano po? Na siguro manalamin tayo. No? Tignan natin ang ating sarili pagka humarap tayo sa salamin. Na pwede nating itanong, ano po, na tayo ba'y nakikitaan ng bunga? Okay? Minsan masasabi natin yung minsan mahirap sabihin sa sarili kasi minsan madaya ang sarili natin na sasabihin natin oo. Pero ang makapagsasabi niyan yung mga tao na nasa paligid natin. Kaya nga maalala ko yung sinasabi ni dating kasama po natin dito sa GSMC, si Pastor Rene. Nasabi niya, para kung gusto mong makilala mo talaga yung tao, kung sabihin natin kung kapatiran man yan kasama mo sa church, hindi yung kung sino siya doon sa loob ng church kung sino siya sa labas ng church, kung sino siya sa kanyang trabaho. Okay? Makikita, maririnig natin yung feedback sa kanya. Kasi kung talagang tunay siyang binago ng Diyos, ang magsasabi niyan, hindi siya mismo sa sarili niya, kundi yung mga tao na nakakakita sa kanya. Kaya yung pong pagbabago na yon, yung mga life testimony po natin na yan, kung paano tayo binago ng Diyos, sa paningin ng ibang tao kasi na hindi nakakabasa ng Bible, we are like walking Bible. Nakikita nila sa atin yung bunga na yon. Okay? So sabi naman dito sa kabila, Jeremiah chapter 17 verse 5 to 6. Okay, so this is what the Lord says. The man who trusts in mankind, who makes human flesh his strength and turn his heart from the Lord is cursed. Okay, so he will be like a juniper in the Araba. He cannot see when good comes but dwells in a parched place in the wilderness. Essentially, medyo malabo na mata. In a salt land where no one lives. Sabi pa ng Matthew chapter 7 verse 17 to 18, but a bad tree produces bad fruit. O yun, yun po yung kabaliktaran nun. So neither can a bad tree produce a good fruit. Okay, sabi pa ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21, so for the flesh desires what against the spirit. Now the works of the flesh are obvious. Ito yung kabaliktaran ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sabi rito, sexual immorality, moral impurity, uh, promiscuity, idolatry, ang labo na talaga ng mata, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of Pastor anger. Randy, hindi po nagmo-move ang slides. Okay, sorry. Hindi ko pala napindot. Ayan. Ayun, patapos na. Teka, balik po natin. Pwede mo po bang Ate Man, uli, yung papalakihin yung screen? Kasi medyo delayed siya sa, dito sa akin pagka inaano ko po. Try ko ulit. Ayun. Sige, balik natin doon sa, yung contrast. Ayan, yung isa pa. Ayun. Ito po yung binabasa ko kanina. Sorry, hindi siya nag-move. Okay, so yung pong baliktaran ng fruit of the Spirit na mababasa natin sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, for the flesh desires what is against the Spirit. So now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. Okay, so ito yung mga kabaliktaran ng bunga ng banal na espiritu na malamang ang iba dyan ay yun yung tayo noon. Okay? Pero naniniwala tayo na wala na tayo dyan. Kaya nga nabanggit ko kanina, manalamin tayo, tignan natin ang ating sarili. Nakukumit ko pa ba itong mga bagay na ito? Dahil kung nakukumit pa rin natin yan, despite na sinasabi natin na tayo Kristiyano na, baka hindi naman talaga tayo tunay na tumanggap sa ating Panginoon.
Kaya i-assess din natin ang ating sarili. And bukod dyan, makapagsasabi din yan yung mga nakaka-observe sa ating paligid. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na alam natin ang mga bagay na ito. Kaya nga pinag-aaralan natin. Kahit minsan sabihin na natin na narinig na natin to dati na naaral, okay lang na balik-balikan natin kasi kailangan tayong ma-remind dahil nature natin ang magiging malilimutin. Kaya nga pinag-aaralan natin. Yan. Okay, so next slide. Sabi po rito, James compares the human nature to a salt water, a spring, and the divine nature of the Holy Spirit to a spring of living water. Sabi sa James chapter 3 verse 9 to 12, praising and cursing come out of the same mouth. Okay, so my brothers, these things should not be this way. Does a spring pour out sweet and bitter water from the same opening? Can a fig tree produce olives, my brothers, or a grapevine produce figs? Neither can a saltwater spring yield fresh water. So, sa madaling sabi, kung tayo ay tunay na mananampalataya, okay, yung bang sinasabi natin na pag tayo ay praise the Lord, pero pag wala na sa loob ng ang lumalabas naman sa ating mga bibig is curse, paninira sa kapwa, chismis, or marites or parang contrasting di ba? Na hindi na dapat yung ganun yung nakikita sa atin. Hindi po pwedeng magsama yung dalawa. Kaya nga pag sinabi po natin na tayo po ay nasa Panginoon, dapat hindi ganun yung po yung character natin. Okay? Na minsan, sa Friday or sa ating bansang Pilipinas, linggo, nakataas ang kamay, nagpi-praise. Pero the rest of the week, sabi nga nila, balik naman sa dating ugali, balik naman sa So, mga kapatid, hindi po pwedeng maging ganun. Hindi po pwede pong magsama yung dalawa. Sabi pa ng John chapter 7 verse 37 to 39, Jesus stood up and carried out, if anyone is thirsty, he should come to me and drink. The one who believes in me, as the scriptures has said, will have streams of living water flow from deep within him. He said this about the Spirit. Ganun din ang sinasabi po dyan sa John chapter 4 verse 13 to 14. Okay? So, yung pong uh, tayo po na nauuhaw, sabi po diyan, tayo po ay dapat lumapit sa ating Panginoong Hesus dahil siya po yung magbibigay po ng tubig na magiging bukal sa atin, okay, magiging stream po sa atin na magtutuloy-tuloy po yun, hindi na tayo mauuhaw. Okay? So, mga kapatid, pinapaalala lang po sa atin bilang po mga mananampalataya, ay say na mananampalataya dahil lahat man tayo ay may pagkakilala na sa ating Panginoong Hesus, and I believe tinanggap na natin siya. Okay, dapat hindi na po tayo na nakikitaan ng mga bagay ng mga lumang nature po natin. Bagamat hindi perfect, okay? May mapagkakataon na nagkukulang pa rin, pero dapat marunong tayong humingi ng tawad sa Lord, lumapit sa Kanya dahil sinasabi naman ng Bible, He is faithful and just to forgive us. Di ba? So, sinabi niya ni Apostle James din. So, mga kapatid, dapat tayo po ay sa ating kalalagayan bilang mga Kristiyano, nalalaman na natin itong mga bagay na ganito. Huwag na tayong magpatuloy o mamuhay pa doon sa old nature po natin. Okay? So sabi pa rito in Romans, Paul contrasts how we are how we were before salvation. So and how we were now as believers. So sabi po diyan sa letter A, as an unbeliever, I was dominated by my sinful nature which resides in my physical body. Noon ay nung hindi pa tayo nananampalataya, ay andun yung sinful nature natin. Mas gustong-gusto natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos, yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Doon tayo nagiging masaya. Okay? Pero now as a believer, I have been freed from bondage to the sinful nature. Sabi po dito sa letter C, from God's perspective, I have died to or freedom from the sinful nature and have been joined to Christ. So kung titignan po natin yung illustration po dyan, po yung dalawa yon, yung pagiging all unbelievers at saka me as a believer now. So ngayon, tignan natin ang sarili natin, saan kaya tayo dyan? Okay? Doon pa tayo doon sa pagiging unbeliever or doon tayo sa pagiging
believer. So tayo po makakapag-assess ng sarili din po natin diyan. Kaya nga sabi nga natin manalamin din po tayo, tingnan natin at i-assess po natin yung ating sarili. Okay? So sabi pa po rito, the fact is Christian died to sin. Ito yung katotohanan. Pag Kristiyano ka na, dapat wala na patay na tayo sa kasalanan. The Greek past tense for died suggests a specific point when the action occurred at salvation. So death, whether physical or spiritual, means separation, not extinction. Sabi ng Romans chapter 6, verse 6 to 7 and 14. So death to sin is separation from sin's power, not the extinction of sin. Okay, ano tawag nito? Wala nang sting, wala nang kamandag yung kamatayan sa atin pag nung ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus. So being dead to sin means being set free from sin. Okay? So that being true, Paul asks, how can they live in it any longer? Obviously, believers cannot live in sin if they died to it. So tayo, 'di ba, pagka nga tayo mga kapatid ay patay na sa kasalanan at pagka nakikita natin yung mga gumagawa pa nito or kaya minsan nai-encounter natin, parang ayaw na natin balikan, ayaw na natin tingnan, kasi kumbaga wala na nananaig na ang Panginoon sa ating buhay. Although ang kaaway lagi pa rin na pinagsisiksikan yung sarili niya at tinutukso pa rin tayo, pero huwag tayong padaig. Okay? Dahil nananana ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso, mula nang tinanggap natin siya, ang banal na Espiritu ay sumasa atin na dapat ay wala na yung mga bagay na yun. Okay? So, as I have mentioned, ito po ay dati na po nating mga ilang bagay dito ay alam na po natin, napag-aralan na po natin. Pero maganda na nababalik-balikan natin at muli na nare-refresh po tayo sa mga bagay na ito dahil minsan nature natin nagiging makakalimutin tayo. Pero praise the Lord na meron ganitong mga pag-aaral, ang panambahan ng GSMCM hindi humihinto na gumagawa ng mga ganitong mga programa para nang sa ganun ay hindi po maputol yung pong ating paglagong espiritual, mas lalo po tayong mas nadadagdagan pang ating mga kaalaman, ito ay patungo rin sa ating paglago at of course ang magbe-benefit din yan tayo rin lang naman, di po ba? Kaya wag tayong manawa mga kapatid sa mga pagdalo, sa gawain, sa mga ganito pong mga services po natin dahil mahalaga ito sa paglago natin bilang mga Kristiyano. So yun lamang po ang sa akin, and to God be all the glory. At siguro ipasa na po natin sa ating kay Pastor Amaan kung meron pong mga question or may nais na idagdag dito po sa mga napag-aralan natin sa na-share po namin ni Pastor June. Salamat po and God bless us all. Okay, salamat po Pastor Randy and Pastor June. Meron po bang gustong take-home message si Pastor Robert sa topic na ito? Available po ba si Pastor Robert? Or any of the pastors, si Pastor Ronnie? Naririnig po ba ako, mga kapatid? Amen po, amen po. Amen. Amen Pastor po. Robert po nato. Hello? Pastor Robert po, nandyan? Ante kayo po, Pastor Ronnie. Ano naman po to summarize naman, mula sa message sa senior ni Pastor Randy ni Pastor June is all about living in righteousness. No? Yung kabuuan po nito ay kung ano yung ating sinishare o ano natin sinasabi ay nakikita po sa atin. So, malinaw naman po lahat. Wala naman po siguro kung kailangan pa itagdag mula dun sa kanina kay Pastor John at kay Pastor Randy. Malinaw po. Praise God po sa mga paalala at to God be the glory po. Okay, salamat po sa iyo, Pastor Ronnie.
So ngayong gabi po, re-remind ko din lang na ang attendance po natin nasa chat. And then para po sa ating attendance, maaari po nating buksan ang ating video at makita naman po natin yung mga gising. Andiyan na pala si Pastor Robert. Meron ka po bang idadagdag? Kararating lang galing sa biyahe. Kararating lang. Amen po. No problem. Siyempre, napakaganda po yung reminder muli sa atin ng Panginoon na po sa ating pag-aaral na bilang mga anak niya o bilang mga mananampalataya ay dapat po talaga na makitaan po tayo ng magandang asal. Tayo po dapat talaga ay lumalakad sa katwiran po ng Panginoon. Dapat talaga ay makita sa atin yung tunay na pagbabago. Hindi po plastikan po yung pagbabago natin dahil hindi tayo pwedeng maglihim sa Panginoon. Lantad lahat ng Panginoon ang ating ano na kung sa church tayo po ay banal pero pag wala sa church ay hindi ka banal. So it's useless po na tayo po ay dumadalo dahil niloloko lang natin ang ating sarili. Kaya sabi nga kanina na dapat patunayan po natin kung ano yung sinasabi natin, gawin po natin. Na kung paano tayo binago ng Panginoon, ipakita po natin sa mundo na tayo nga po ay mananampalataya, tagasunod ng Panginoon, dahil tayo po yung ambassador ng Panginoon kapagdala ng mabuting balita sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya wag na natin bigyan ng puwang, sabi nga ng kalaban sa ating buhay, tayo po ay sabi nga kanina wala na yung kapangyarihan niya, ano po, there's no sting, yung gawa ng kalaban. So dapat po panindigan po natin yun. Patuloy natin na labanan ang gawa ng laman sa ating sarili para po ay patuloy na mapagtagumpayan at ang Panginoon naman po ay siyang mapapurihan sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Lord sa mga paalala niya sa atin, sa ating pag-aaral ngayong gabi na talagang ipinapakita at pinapaunawa sa bawat isa sa atin kung paano tayo mamuhay bilang mga anak po ng Panginoon. Yun lamang po at isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan, praise God po. Ako po may gusto lang po akong i-remind bago po tayo maghiwa-hiwalay yung ating pong prayer chain. Kumusta naman po? Bukas po, May 19. Ay, si Pastor Robert. Tsaka si Kuya Mark sa gabi. Ako po ay araw-araw pa man kahit natapos na yung schedule ko ay araw-araw ko pa rin ginagawa Amen. yan. Kaya Amen. isang encouragement din po sa bawat isa na kahit tapos na po yung schedule po ninyo, kaya pwede pa rin tuloy-tuloy pa rin natin na isama yan sa panalangin po natin. Amen. Okay. Siguro po okay lang po ba na ah, pag natapos natin, sige ano lang po natin doon sa Messenger na natapos po natin Done. yung ating part. O done, parang ganun, kahit as simple as that. Ah, Para syempre kung hindi ka naman totoo na nanalangit, talagang yung done, nasa sa yung konsensya mo yun, 'di ba? At least maano mo na may tungkulin ka na ipanalangin yun. okay. Amen po. Okay, so tapos na po ba yung attendance natin? So mag-picture po muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Okay, so magbibigay po ako ng 5 seconds. Okay. Ay, ganito na ang ano. Ay, bakit naging video? Wait lang. Mali. Okay. Wait lang, ba't ganun? Wait lang. Nahirapan ako ah. Print screen na lang. Ba't ayaw? Function. Print screen. Ba't ayaw? Wait lang po mga kapatid. Nahanap ko pa. Nahanap ko si Mike. Hmm. Okay. Bago po tayo mag-closing, pwede ko po bang hingiin ang closing prayer? Nagmumula po kay Kuya Jeff 3. Amen po, Kuya Jeff?
Pa-unmute muna Kuya Jeff. Amen. Naririnig po ako. Amen po. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral. Muli Lord, maraming salamat Panginoon sa pinagkaloob mo sa aming mga magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon, na mag-aaral lang yung mga salita, Panginoon, with regards to discipleship training program, Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa mga reminders na natutunan namin sa gabing ito, Panginoon, na kami ay dapat na hindi mawala sa iyong mga presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyong knowledge and wisdom with the gabay of Holy Spirit, Panginoon, sa aming mga speakers sa gabing ito, kay Pastor Jun at ganoon din kay Pastor Randy, Panginoon. Ikaw muli, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Magbigay, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, to spread the words of your word, Panginoon, nang mas lalo pa kami matuto sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa platform na ginamit mo nito, Panginoon, na hindi na-lose ang aming connections, Panginoon. At kami nakapag-focus lamang sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pusong dalisay, Panginoon, na naglaan ng oras at araw ng pakikinig sa gabing ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, sa iyong reminders, Panginoon, na habang kaming nandito, Panginoon, sa mundong ginagalawan, Panginoon, ay matututo kaming lumalakad sa iyo, Panginoon, na may karunungan, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, may kabanalan, Panginoon, may righteousness, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na natanggap namin sa gabing ito, ngunit ito ay pag-aaral, Panginoon, pero may taglay, Panginoon, na pagpapalo at pagpapala, Panginoon. Dahil ang mga salitang Panginoon ito ay ang magiging guide namin dito sa mundo habang kami ay namumuhay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, magpatuloy kami na lalakad sa iyo, Panginoon, na may kabanalan, Panginoon, at may katakutan sa iyo mga salita, Panginoon. Kaya Panginoon, muli maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Ikaw rin, Panginoon, na mag-guide sa amin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Muli, hinihingi namin ang iyong presensya, Panginoon, sa aming pagtulog, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng kalakasan na nawala sa amin sa maghapong ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pag-ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, kung nasaan man silang dako, Panginoon, ng Riyadh, Panginoon, yung mga wala pa sa kanilang bahay, Panginoon, pag-ingatan mo, Panginoon, ikaw ang muli mag-iingat sa kanila, Panginoon, at maggabay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, hanggang sa muli namin pag-aaral, Panginoon, ikaw pa rin namin ang sasambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan na pinagbigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang aming panalangin nito ay naalay namin sa iyong matangwis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Night po. Amen. Bye po. God bless. Bye-bye. Bye. Si Maxine.